Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Kaba-vlog po lang po tungkol po kay Garma na nagpunta na sa Amerika, nakalabas na ng bansa. Kakikita ko lang po ng balita ngayon dito po sa Inquirer na si Garma at ang kanyang anak ay naaresto po sa California. Ayan po yung ayon sa DOJ. Ang bilis po ng balita. Yan po yung sinasabi natin, ano? Na-plug sila ng US dahil nakita na dumating sa US ng November 7. At ito yung sinasabi natin, malamang mayroon talagang malawak na intelligence, magaling na intelligence ang Amerika. Dahil napag-alaman nila itong si Garma ay isang witness na dito po sa pagdinig ng Senate at sa Kamara. Kaya na-plug po si Garma at yung kanyang anak doon po sa US. Pero magtataka ka, kailan ba ito nangyari? Wala pong report. Walang report. Tinignan ko po yung sa GMA. Wala pong report kung kailan sila na-aresto. Kung kailan. Hindi po natin alam. Ito'y balita kanina ng ABS-CBN na napag-alaman na si Garma ay nasa US na. At lumabas itong balita halos kasabay o kasunuran lang na si Garma ay naaresto na. So meron ditong parang pagtatago. Parang itinatago ito ng DOJ. Pero natutuwa naman tayo kay John Vic Rimulya, parang hindi pa ito hawak ni Tambak, si John Vic, yung bagong DILG na pumalit kay Abalos. So ito po ang pag-uusapan natin. At dito po sa sa campaign promise ni Trump, alam nyo po, meron pong campaign promise si Trump tungkol po dito sa illegal drugs. Magkakandak ba ng war on drugs si President Trump sa Amerika? Yan po ang tanong. Kasi meron siyang campaign promise. Ito po, Trump promises death penalty for illegal drug dealers at town hall. Yan po ang promise niya. Siguro, ang mga illegal drug dealer doon, wala pang death penalty. Baka yan po ang gagawin niya. Baka mag-order siya ng anong tawag doon? Parang special order sa mga Congress. May tawag doon eh. Basta yun na yun. At sa Senate, parang hihilingin niya na gumawa ng batas na death penalty para sa mga illegal drug dealer. Ang ibig ba sabihin nito ay talagang galit si Donald Trump sa droga. So ito po yung mga pagkakaiba ni Biden ng partido ni Biden at partido ni Trump. Okay, umpisahan na po natin dito po sa report naman ng GMA News. Dito po sa report ng GMA News, DILG Secretary said the two women expected to be flown to the country on Wednesday. Wait lang Ito pala umpisa. Ito pala umpisa ng GMA News report. Roywina Garma deported from California. DOJ, DILG, November 12, 2024. Kanina lang po ito. Retired Police Colonel Roywina Garma has been deported out of California. The Department of Justice and the Department of Interior and Local Government said Tuesday. Citing reports from the Philippine National Police and the Department of Interior and Local Government, the Justice Department said Garma and another individual were plugged in San Francisco on November 7. November 7 pa na plug, no? Kumbaga natiktikan na ng US, dumating doon na Garma noong November 7. Ito nga ang problema, hindi nakalagay sa report kung kailan na aresto. The DOJ said
Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ordered Immigration Commissioner Joel Biado to facilitate her return to the Philippines. Ibig sabihin, ngayon lang nag-order si Boying Remulla. November 7 pa na-plug na ito ng US. Ngayon lang nalaman? Hindi siguro. Tinatago siguro nila. It is fervently hoped that despite the lifting of her contempt order by Congress, biro nyo, na-lift na yung contempt order ni Garma sa Congress. Bakit nilift? Okay? Yan ang question. And due to the pending investigation on the matters arising from the congressional hearings, she will still be willing to collaborate with the Philippine government, the DOJ said. Ito maganda. In the media briefing, Interior Secretary John Vic Remulla said Garma and her daughter were flagged as their visas were cancelled. In the course of the hearing ng Senate, her visa was cancelled. So nagbabaka sakali ata siya pumunta roon. Dumating siya sa Amerika, John Vic said. Ang US Immigration and Naturalization Service, ang USINS, ang nag-plug sa kanya. Detained sila and they are in the process of being sent home here, back here in the Philippines. They are now detained and are in the process of being sent. Ito naulit ko lang. Okay, patuloy ko. The DILG were said the two women are expected to be flown to the country on Wednesday, bukas. Nag-coordinate na ang ating Bureau of Immigration at ang INS doon sa pagdating dito. Didiretso siya balik sa Senado kasi Senate witness yan John Vic Remulla. Yan ang maganda. Sa Senate siya didiretso, hindi sa Congress. Okay? The BI has coordinated with the INS. Once here, she will be sent to the Senate because she is a Senate witness. So, yan ang maganda. Baka lang may mangyari pagdating dito. Baka may kumuha dyan. No? Kay Garma. Mga tauhan ni Tamba. At dalhin sa Congress. Magkakaaway-away dyan. Dapat sa Senado didiretso si Garma. Alam na natin So, palpak yung plano. Bakit ba umalis yan? Desisyon ba yan ni Garma? Desisyon niya ba yan? Hindi siguro. May mga kumakausap dyan. Alam naman natin, yung mga witness kinakausap ni Dan Fernandez at ni Abante. So, ito maganda. Magkakaalaman talaga pagdating ni Garma at sa susunod na hearing ng Senate, doon magkakaalaman ng kung ano ba talaga ang totoo. Anyway, punta tayo kay Trump. Dito maganda Ito yung campaign promise ni Trump. Trump promises death penalty for illegal drug dealers. Donald Trump during a town hall event in Michigan again called for massive deportation and the death penalty for people who sell the illegal drugs. Bakit nag-campaign promise si Trump ng ganyan? Dahil ba nung nakaraang administrasyon ni Biden, walang ginawa sa mga ganyang bagay, mga illegal drugs? Parang itong si Biden, parang sinoy-noy ito At nung pagdating ni Duterte, si Trump hindi pa man nakakaupo, pero elected president na. Alam na ng mga mamamayan, alam na ng mga pulis ang gagawin nila. Alam na ng mga adik kung saan sila nararapat at kung saan sila pwedeng magtago. Dahil siseryosohin yan ni Trump. Ganyan po yung nangyari kay Pangulong Duterte. Hindi pa man nauupo si Pangulong Duterte, hindi pa sumusumpa. Pero elected president na ang tawag sa kanya dahil panalo na siya sa bilangan. Pero hindi pa siya sumusumpa, may mga tumitimbuwang na.
may mga sumusuko na rin. Yan po ay hindi ko makakalimutan dahil yung mga kasamahan ko sa trabaho sumuko na eh. Hindi pa umuupo si Duterte. So yan po ang mangyayari. Parang si Trump ay parang si Duterte. Magkakandak yan ng war against drugs. Ha? So sinisira nila ngayon yung war against drug ni Pangulong Duterte sa Quadcom. Malalaman na mababalitaan natin si Trump magdi-declare ng war on drugs. O paano ngayon yan? Paano nila babaliin yung mga ganyang kumbaga pagtugon, mga ganyang pagsunod o pagtupad sa tungkulin? Yan po yung pagtupad sa tungkulin eh. Kaya ka lumalaban sa mga illegal drugs na ganyan, sa criminality, dahil pinangangalagaan mo ang mamamayan. Dahil yun ang mandate mo, to protect the country and to protect the people. Diba yan ang sabi ni Pangulong Duterte? Yung mga sumuko, nasa 300,000 ay 1.6 million pala. Yung mga naaresto nasa 300,000. Ang pinag-uusapan lang nila yung 4,000 na namatay o 6,000 na related on drugs. Ganyan po yung mga tinatalakay lagi nila sa Quadcom. Yung mga namatay. Pero yung mga naaresto at yung mga sumuko, hindi nila binabanggit. At yung benepisyo, yung magandang dulot sa ating bansa at sa mga kababayan natin, yung magandang nangyari, magandang resulta para sa kababayan natin, hindi nila binabanggit. Ang pinag-uusapan lang nila ay yung mga nasalvage. Kung tatanungin mo naman ng mga kababayan natin, kung tatanungin nyo sila, okay lang ba sa'yo? Sinalvage yung addict, sinalvage yung kriminal. Sasagot niyan okay lang, approve. Sa akin, approve yun Dahil napaka-dangerous, napaka-delikadong tao nung mga drug dealer, mga addict. Ang mga drug dealer, addict din po yan, gumagamit din po yan. Mga pumapatay po yan Napaka-dangerous na tao ng mga yan. Tapos parang pangangalagaan mo pa. Dito nga sabi ni Trump ang promise niya death penalty. So kung paghahambingin mo si Trump at si Marcos Jr., si Marcos Jr. Bloodless. Ito naman death penalty. Ito bloodless. Bawal si Marcos Jr. Bawal magalusan ang mga adik Kailangan walang dugo. Ito death penalty. So, pag pinaghambing mo, bulol talaga ako, pasensya na. Pag pinaghambing mo, yung dalawa, hindi ba't napakalayo? Ito isang parang babakla-bakla Ito talagang matindi. May kamay na bakal na dito. Di ba? Kay Trump, dito, hindi pwede. Kailangan bloodless. Lalo na yung death penalty, hindi papayag itong isa. Hindi pa pwede yan. Bawal lang magulusan, papatayin mo pa. Di ba? Yan na po yung balita. Naaresto na po si Garma at i-deport na bukas. Yan po ang report. Pero wala tayong alam kung kailan ba naaresto. Parang nililihim pa nila itong balitang ito At itong si John Vic, nakakatuwa din. Hindi natin siya kilala, no? Hindi natin alam kung anong pag-ugali ba niyan, kung anong klaseng politiko siya. Pero may sinabi siya na nakakatuwa, 'di ba? At pwede nating palakpakan 'yan na si Garma ay didiretso sa Senate. So 'yan ang pinakamaganda. Nalip na yung contempt order sa kay Garma sa Congress O kaya wala na silang dito. Wala na silang karapatan na mapunta sa kamay nila.
sa Senate po talaga didiretso yan. Yan ang kagandahan. Pero baka pagdating niyan dito bukas, may umarbor niyan, dito muna siya sa detention na ganito. Dito muna siya sa PNP o kaya sa sa Camp Crame. Malabo yung ganon. Pag ganon talagang sisindakin na yun, tatakutin na yun para hindi magsabi ng totoo.